Bago po tayo magsimula sa ating video, gusto ko lang po magpasalamat sa inyo lahat sa lahat po ng mga nananatiling sumusuporta sa ating channel at sa ating mga reaction video. Ang video ng ating pong gagawin ngayon ng reaction video ay mula po kay Good News Philippines at ang title po nito, 5 Chinese nagtatago sa dredging vessel patungong Mindoro, inaresto ng Philippine Coast Guard. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ni Good News Philippines, nasa description po ang link ng kanyang video. At huwag nyo rin sanang kanilimutan na mag-subscribe sa aking channel kung hindi ka pa nakasubscribe para ma-update ka kapag po naglalabas tayo ng mga videos. Simulan na po natin to. Let's do this. Mga idol at kabayan, breaking news! Philippine Coast Guard bumabawi. Rumisponde sa isang insidente na kinakasangkutan ng umano'y mga walang dokumentong mga Chinese crew. Nasakay ng isang barko ang MV Sangko Uno na isang dredging vessel sa Navotas Port bandang alas 6 ng hapon. Noong 15 ng Setyembre taong kasalukuyan, hinalughog ng Philippine Coast Guard na armado ng mga matataas na kalibre ng armas ang iba't ibang parte ng nasabing barko. Kinumpirma ng response team ng Coast Guard na mayroong 5 Chinese national at isang Filipino-Chinese national silang nahuli na hindi nakadeklara sa manifesto ng nasabing barko. Ayun na nga. So illegal, hindi pa na nakadeklara sa manifesto eh. Ganun yun. Dapat nang paghuhulihin talaga yung mga lecheng yan. Makabawi man lang tayo no, sa ganyan no. At walang mga kaukulang dokumento. Ang MV Sangko Uno ay papunta na sana ng Mindoro ng maharang ng Philippine Coast Guard. Kinolekta ng Philippine Coast Guard ang mga kaugnay na dokumento. Kabilang na ang lista ng mga tripulanteng sakay nito, ship's logbook at iba pang magagamit ng mga record para sa kanilang pagsisiyasa. Agad na pinosasan ang 5 Chinese national at isang Filipino-Chinese national na kanilang translator. Base sa inisyal na pag-iimbestiga ng Philippine Coast Guard, awang mga tourist visa lamang ang hawak na dokumento ng mga Chinese. Subscribe po kayo kay Good News Philippines. Palusot ng kanilang Filipino-Chinese translator. Hindi naman daw nagtatrabaho ang mga Chinese na ito. Sila daw ay magtuturo lamang dahil wala nakakaalam kung paano mag-operate ng dredging equipment sa nasabing barko. Hindi ko alam kung saan lupalop sila nang gagaling ngayon. Pinapunta sila rito. Hindi niya raw alam kung saan lupalop daw tilagaling. Busit ka. Isipin mo, di ba? Ano siya eh, kumbaga translator eh, talagang nasa ano siya ng barko na. Tapos hindi niya alam kung saan daw lupalop galing. Grabe to. Doon pa lang sa statement na yun, ano eh, palyado na eh. Sa nasabing barko. Hindi ko alam kung saan lupalop sila nang gagaling ngayon. Pinapunta sila rito para dahil walang marunong mag-operate ng dredging equipment dito. Tourist visa. Hindi naman sila nagtatrabaho eh. Sasamahan lang nila yung tuturo lang nila. Yan ang problema sa mga Chinese mga kabayan. Aroy. Kahit illegal, pinipilit pa rin. Tama. Bakit bibili ng dredging vessel ang isang kumpanya dito sa Pilipinas kung wala namang marunong mag-operate? At Tama yun. Naka-tourist visa eh, di ba? Tapos mamimili ng mga ganyang equipment. Ibang ano yun, hindi na tama yung ganung galawan. Isipin niyo yun, di ba? Ay nako talaga. Itong nagpipilipino na to, no, nagtatagalog na to na translator nila. Ano talaga eh, palyado, no. Wala sa hulog po yung kanyang mga statement. Yung unang sinabi pa lang niya, di ba, na hindi niya raw alam kung saan lupalop. Galing yung mga Chinese to yan, no. Tapos pinagtatanggol pa niya na nagtuturo lang daw at hindi naman daw nagtatrabaho. Grabe, no, maling-mali po yun. kung talagang lihitimo, dapat dumaan sila sa tamang proseso Tama. at dokumentado. Bakit nila itatago? Alusot ng kapitan ng barko, alam niyang merong sakay ng mga Chinese national para tumulong sa kanilang operasyon. Pero nang tinanong kung bakit wala ang kanilang mga pangalan sa manifesto, ang sagot ng kapitan, hindi niya raw alam ito. Wala sa manifesto. Ayan, hindi ko alam, sir. Hindi ko alam. Hindi ko masagot yan, sir. Hindi pa pwedeng hindi niya alam, kapitan siya ng barko eh. Di ba? Dapat alam niya yan. Unang-una, yan, mga foreign national yang mga yan. Nako, mukhang nagkabayaran dito. Yari talaga. Di ba as ship captain, dapat alam niyo po lahat yun. Tama. Ay, hindi naman po lahat. Kasi nandyan pa si ship owner or representative, di ko masagot yan. Hindi ko alam talaga. Belta ng Philippine Coast Guard sa kapitan ng barko. May pirma ka sa dulo eh. Ooh. So, may pirma siya. May pirma. Natanggap natin, kapitan. Saka yung second rate. Agad Wala na, game over na siya. Swak sa banga siya doon, may pirma siya eh. Ibig sabihin no, na-review niya yon, di ba? Hindi siya pipirma doon kung hindi niya na-review yung yung kung sino yung mga taong yan. Dapat alam niya yan. Kasi nga, may pirma siya. Yari talaga siya. namang dinala ang 5 Chinese national at isang Filipino-Chinese national sa detention center ng Philippine Coast Guard sa Taguig City.
ngayon. Malaking kudos po sa PCG, no, sa ginawa nila na to. Dapat po paigtingin lahat ng mga port natin, sa airport, lahat po, sa mga pantalan, as in lahat. Paigtingin ng security, yung paghihigpit natin. Dahil ito nga po, no, sinasamantala ng mga Chinese na to na maluwag po ang ating mga security. Kaya ito, nasampulan po sila. Kitang-kita natin dito na maling-mali po talaga yung ginawa nila. At nga po may mga kasabot din po na ano talaga na kababayan natin na ewan natin kung magkano yung binayad sa kanila kung bakit ganito. Ito po dito po tayo nadadali. Nang dahil po sa pera, no, sa mga easy money na yan, ay nagkakaroon po talaga ng matinding corruption at tayo po ay nasasamantala. No, kaya sobrang ano po talaga ng pera talaga yun. Sobrang demonyo po ng pera. Kaya sana po, no, sa mga kababayan natin, wag po tayong pasisilaw sa pera. Kasi isipin nyo, bandang ngunit tayo rin po ang talo. Kapag po tayo ay nasakop ng mga Chinese na yan, ay tayo rin pong kawawa, lalo na po ang ating mga pamilya. Dahil hindi po maganda po ang hangarin nila sa ating mga teritoryo. Kapag nasakop po tayo ng mga Chinese na yan, mawawalan na po tayo ng karapatan sa ating mga teritoryo. Tandaan nyo yan. Sila po ang mamamayani sa ating mga teritoryo na ating dapat at tayo dapat ang nakikinabang. Meron tayong pre-departure inspection. Lahat ng lumalayag ng mga barko, bago natin payagan, i-inspect natin. Pupunta talaga tayo magbubuhat sa mga barko, i-check yung mga documents, yung mga crew, mga cargo. Ngayon, nung etong kapitan naman, may binibigay na MDST ang tawag doon, yung Master State Division of Safety Part 2. Doon nilalagay yung mga manifesto kung ano yung mga karga nila, mga crew nila. Ngayon, may information din na tayo na natanggap na mali yung nilagay nila. So, nung pag-board namin, observing our usual protocol, nakita na natuklasan namin na may 6 na Chinese nationals. One including the Filipino Chinese na translator nila na hindi nakalagay sa manifesto. Ano daw po yung ginagawa nitong Chinese nationals na dito sa Abat? Well, according sa translator nila is tinuturuan yung mga Filipino crew kung paano mag-operate ng equipment. Tinuturuan daw yung mga Filipino crew, no, para pag ano nung dredging equipment, wala nga daw marunong mag-operate. Palusot, talagang gagawin nila lahat ng kanilang gagawin para lumusot sa atin, no. Well, hindi nga po ubra na yan ganyan. At sana po, manatili po ang paghihigpit po ng PCG sa ating mga teritoryo at sa ating mga pantalan. Lahat po, sana i-check lagi yan, no, kahit po mga Pilipino pa po ang sakay. Baka nga po mahaluan po yan, no. Ganun po gagawin nila, no. Hahaluan nila ng mga Chinese yan. At syempre, alam niyo po, medyo magkamukha rin talagang Pilipino at mga Chinese, no. At yun nga, kausapin kung marunong magtagalog, no. Tulad nga po ng nangyari po ngayon, no, sa ating Senado, no, na si Alice Guo talaga ay swak na swak sa banga talaga. Ganyan po, dapat uriratin po talaga kung talagang Pilipino po ba yung mga yan. Kasi po, mahirap na po talaga kung mga pasukan po talaga tayo ng mga Chinese, no. Isipin nyo, maling-mali po yung ginawa nila na yan. Magtuturo daw po ng dredging, wala naman po talaga pala sa kanila marunong mag-dredging. At tourist visa lang po talaga sila. No, swak sa banga din po yung translator na alam nyo na nga po na nagtatagalog din siya. Sana po magigpit ang ating mga PCG. Saludo po sa mga nagagawang maganda po ng ating mga PCG. But then again, hindi pa rin sila tinisnil na andun sila ng barko. At ang hawak nila ng visa is a tourist visa. Okay. Kailan po ito, Captain? Kagabi po na binord namin sa staff. Papalis na po sana going to Mindoro for their dredging operations. And yung operator po ng barko, Captain, ano po yung naging pahayag nila regarding po sa pagpasok ng mga Chinese? Kukontakin pa rin po natin kasama sa proseso natin, no? At alamin natin kung ano rin yung pananagutan nila. And ngayon po, dumating na po sila dito sa PCG headquarters. Ano po yung mga next steps po na mangyayari? Well, ma'am, i-turn over po natin sila sa IDNS, yun yung nagpapapas ng mga cases for
filing of criminal charges. On my part, as Station Commander ng Manila, magpapile din ako ng administrative case against the vessel, the master, and yung may-ari pa. Captain, can we elaborate more po? Ano po yung particularly task na ginagawa nila doon sa barko? Sa ngayon, ongoing pa po kasi yung investigation natin. Malalaman din po natin lahat yan. At sa ngayon, ang sabi lang kasi nila, tinuturuan nila paano gamitin yung equipment sa vessel. And any information na details mo na dapat pong maipakayag po sa publiko? Well, yung Coast Guard kasi very strict kami sa ensuring yung safety at security ng mga tao at barko natin na naglalayag. So, every time na may mga departure, lahat ni-inspect ko namin, especially sa mga ongoing activities dito sa atin, may mga reclamation, may clearing. So, dapat strict po talaga ang station ng Coast Guard. Lalo na po, dito po ang kapitan ng barko, i-roronda po talaga nila yung mga karagatan natin. Yung mga yung mga Pilipinong mga may-ari ng mga vessel na yan, dapat din po yung kasuhan din. Kasi po isipin yun, kung nirentahan man sila ng mga Chinese na yan, yung kanilang mga barko o kanilang mga vessel na yan, syempre kasangkot na po sila dyan. Kung baga nagpasilaw sila sa pera. Ganun po yun. Kailangan bigyan ng hard time, tanggalan ng lisensya, kung ano mang kailangan tanggalin sa kanila para hindi sila makapag-operate. Kasi po tayo rin po ang maargabyado pag ganyan, no? Ibig sabihin, basta-basta na lang tayo mapapasok ng mga Chinese na yan, na illegal na gumagawa ng activity sa ating sa ating bansa o sa ating teritoryo. Kailangan pong bigyan po sila ng hard time talaga. O kasuhan, pati yung mga may-ari talaga ng mga barko na yan. Okay, sila po sa process, po? Processing po ng Okay, ngayon po, since andito na po sila, itong mga Chinese national, ano may pag-unayan na po ba tayo sa DFA, sa Chinese Embassy? Ano po kung Actually, base sa direktiba ng ating komandante, yun nga, sinabi ng ating kasamahan, si Commander ng Station Manila, na chinecheck yung lahat yung technical arrival ng mga barko na dumadating sa ating dito sa ating pier, specifically dito sa Manila. So sa ngayon, ang isa sa mga proseso na gagawin natin, una, imbestigahan muna natin kung ano ba talaga yung mga violation. But on the coordination with other agency, as of last night, nag-coordinate na yung CGS Manila with concerned agency regarding the presence of this alleged undeclared foreign nationals. So, sa amin, sa barko, ang usual namin, because we usually we regularly conducting patrols, especially in Manila because of the series of report that there are foreign individual who are engaged in sa trabaho, sa on board, sa mga treasure barko na nandito sa Manila Bay. So, well, sana hindi lang po sila mag-focus sa Manila, doon sa mga sikat na port natin, Sana kahit po doon sa mga probinsya, malamang po kasi nagagamit po yan talaga ng mga illegal na Chinese na yan, na doon sila dumadaong o doon sila gumagawa ng kanilang mga illegal na transaction. Sana po lahat po ng pantalan natin ay mapokusan po ng PCG at ng mga Philippine Navy rin natin para ma-detect talaga nila lahat ng activity ng mga illegal Chinese niyan sa ating bansa. Para talagang makabawi man lang tayo sa ganitong ginagawa nila dahil napaka-imposible po talaga na iilan lang yung gumagawa ng ganyan. Malamang matagal na pong kalakaran yan kasi nga po maluwag dati. At sana po talaga ngayon po ay maghigpit na sa lahat. Kahit po yung mga Philippine vessel po talaga natin higpitan. Kasi tayo rin talaga yung yung makikinabang dyan kasi pag nasamantala po talaga yan, tayo rin yung mahihirapan at tayo po yung magiging alanganin dyan. Dahil isipin nyo, pag pinasukan nga tayo ng mga illegal Chinese na yan, dadami na po na naman ng Chinese dito. Makakagawa na naman sila ng mga illegal. Tulad nga po yung dati na nagkaroon po ng mga spy na nga po sa ating bansa ng mga Chinese na yan. Dahil nalalaman po nila yung mga gagawin pa lang po ng ating gobyerno. Dahil una-una mismo sa PCG po, marami po talagang matataas sa posisyon na Chinese. Na dapat po ay talagang malinis din po talaga nila. Kasi po, dapat po Pilipino lang po talaga ang
ang mga nasa posisyon. No? Tulad nga po si Alice Guo, di ba? Isipin nyo, nakapasok bilang mayor ng Tarlac nang hindi naman pa na siya totoong Pilipino. Kaya sana po magsilbing aral sa atin to na talagang magigpit po lahat, airport, mga pantalan natin, lahat po ng entry point at exit point ng ating bansa. Ang namin bilang kasunod sa direktiba ng ating komandante, si Admiral Ronnie Quintoban, regular natin tinakandak yung patrolya. So, yun nga, na may na-receive nga kami report ng ganyang presence na declared foreign national. So, we immediately conduct the Ayun lang po no ating pong nagawa ng reaction video. Napakagandang video nito ni Good News Philippines. Pag-subscribe po kayo sa kanyang channel, nasa description po ang link. Don't forget to subscribe sa aking channel. Like this video kung nagustuhan nyo ating reaction video. Comment down below kung ano sa loobin nyo sa napanood natin video na to ni Good News Philippines. Ingat po kayong lahat. God bless and peace out. Bye.